Kim Chu at Paolo Avellino, nagkataon lang din ba na focus din silang pareho sa business ventures nila? Kim Chu, nabunot na naman ng mga co-host at kaibigan niya. Paolo Avellino, dumayo nga ba ng pakikipag-flirt sa Davao? Hala, tara na at pag-usapan natin lahat ng ito. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang ilang mga short updates patungkol nga kina Kim Chu at Paolo Avellino. Pero hindi lang sa kanilang buhay showbiz, kundi pati na rin sa mga ventures nila sa labas ng industriya. Kilala nga natin sina Kim at Paolo bilang dalawa sa mga pinakamatagumpay at mahuhusay na artista ng kanilang henerasyon. Ngunit tulad ng marami sa mga artista ngayon, napagtanto din nila na ang showbiz career ay hindi permanente. Kaya't unti-unti nilang pinalawak ang kanilang mga interes at pinasok nga ang mundo ng pagnenegosyo. Kamakailan lamang, nagbahagi si Paolo Avellino ng update patungkol sa kanyang negosyo sa pamamagitan ng kanyang Instagram story. Ang kanyang negosyo na Lupon WXC ay nagdiriwang nga ng kanilang ika-6 na taon ngayon. Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ang Lupon WXC ay isang kumpanya na nakatuon sa esports o competitive gaming, isang larangang hilig na hilig ni Paolo. Hindi lingid sa kaalaman ng kanyang mga tagahanga na isa siyang passionate gamer, kaya't natural lamang na mag-invest siya sa isang negosyo na malapit sa kanyang puso. Sa patuloy na paglago ng gaming industry sa ating bansa, malino na isang matalinong hakbang ang ginawa ni Paolo sa pagpasok sa negosyong ito, lalo na't nakikita ang malaking potensyal ng esports sa mga darating na taon pa. Samantala, hindi rin nagpahuli si Kim Chu sa kanyang business updates. Sa kasalukuyan, abala siya sa pamamahala ng kanyang handbags business na kilala bilang House of Little Bunny Philippines. Kamakailan, aktibo siyang nagpo-post sa kanyang social media patungkol sa mga bagong designs ng kanilang mga handbags na ilulunsad nga ngayong gabi. Hindi lingid sa mga fans ni Kim na siya'y may malalim na interes sa fashion at mga accessories din. Kaya naman, swak na swak sa kanyang personalidad ang business na ito. Tila lahat ng produkto ng House of Little Bunny ay may personal nga na touch ni Kim Chu na siyang nagbibigay ng kakaibang appeal sa kanyang mga customer. Ako man ay sabik na ring makita ang mga bagong disenyo ng mga bag na ito at kung kayo rin ay interesado, ilalagay ko ang link ng kanilang shop sa description ng video na ito para madali nyo ring mabisita at matingnan ang mga produkto. Sigurado marami mga fans na ang abangers sa release ng bagong koleksyon na ito ng kumpanya ni Kim Chu. Ang nakakabilib nga sa kanilang dalawa ay hindi lamang ang husay nila sa kanilang mga karera bilang artista, kundi pati na rin ang kanilang dedikasyon sa mga negosyong kanilang itinatag. Parehong may mga abilidad na mag-focus sa show business, ngunit pinatutunayan din nila na may kakayahan silang magtagumpay sa iba ring larangan. Ang sipag at tiyaga nila ay talagang kapansin-pansin at patuloy silang hinahangaan nilang mga fans dahil sa kanilang pagiging multi-talented at goal-oriented. Sa dami nga ng kanilang pagkakatulad sa isa't isa, mas lalong dumarami ang humahanga sa tambalang Kim Pao. Mula sa showbiz, gaming at fashion, pareho silang nagpapakita ng determinasyon na makamit ang tagumpay, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa mga taong sumusuporta sa kanila. Tunay ngang inspirasyon ng dalawang ito at sigurado ako na mas madami pa tayong mga magagandang balita na aabangan mula sa kanila, mapa showbiz man o sa kanilang mga negosyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kaganapan kanina sa noontime show na It's Showtime. Isa na namang kapansin-pansing eksena ang ipinamalas ni Kim Chu sa It's Showtime na agad namang napansin ng mga manonood at netizens. Sa pagbubukas pa lamang ng show, agaw pansin na agad si Kim dahil sa kanyang napakagandang ngiti na bumulaga nga sa stage ng show.
Hindi naman ito nakaligtas sa kanyang mga co-hosts na talagang suportado ang kakaibang sigla at kasiyahan ng dalaga. Komento pa ng mga fans, bunot na bunot si Kim Chiu sa umpisa pa lamang ng programa, no obvious naman na may pinaghuhugutan ng kakaibang saya. Napansin din ng mga co-host niya ang malaaraw na liwanag ng kanyang ngiti kaya't hindi napigilan ng ilan sa kanila na purihin ang dalaga. Kitang-kita na ang mga kasama niya sa trabaho ay suportadong-suportado kung sino man o anuman ang nagdudulot ng labis na kaligayahan kay Kim. Sa gitna nga ng pang-aasar kay Kim sa opening pa lamang ng show, hindi naman pinalampas ng dalaga ang pagkakataon na magbigay ng payo patungkol sa kung bakit mahalaga ang pagpapakita ng ngiti. Ayon sa kanya, the sexiest curve in your body is your smile. Dagdag pa ni Kim, kung sino man o anuman ang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, dapat lamang maging mapagpasalamat dahil sila ang dahilan kung bakit ka nga masaya. Ang simpleng paalalang ito mula kay Kim ay tila sagot na rin niya sa mga fans at co-hosts na patuloy na nagtatanong patungkol sa pinagmumula ng kanyang glow nitong mga nakaraang buwan. Napakadami ngang nakakapansin na ng glow-up aura ni Kim Chiu. Hindi lang ang mga katrabaho at kaibigan niya, kundi pati na din ang mga masusugid niyang taga-suporta. Sa social media nga ay panay-panay din ang pagpo-post ng mga Kim Pao fans sa kanyang mga OOTD at kung gaano siya kaganda sa tuwing lumalabas nga siya sa programang ito. Talaga namang nakakatuwang pakinggan din mula sa mga kasama niya sa trabaho ang mga ganitong komento dahil malinaw na nasa maganda at masayang estado ang kanyang puso ngayon. Samantala, isang eksena naman sa tawag ng tanghalan ang nag-trending online. Habang nag-host kasi sina Kim, Vice Ganda, MC at Lassie, napag-usapan nila ang kanilang opinyon tungkol sa mga magkakaibigan o magkakasama sa trabaho na nagkakamabutihan o nagkakadevelopan. Para kina MC at Lassie, mas maigi raw na i-maintain ang pagkakaibigan, samantalang si Vice Ganda ay naniniwala na may mga pagkakataon ding nagiging matagumpay ang mga relasyong nagsisimula bilang magkaibigan o magkasama sa trabaho. Nakakatuwang eksena ito lalo na nang biglang tumingin si Vice kay Kim matapos niyang sabihin ito. Kahit papatay mali siya si Kim, halatang halata na kinikilig siya at alam niyang siyang pinatatamaan ng pahayag ni Vice Ganda. Hindi maiwasang matawa si Kim at mga kasamahan niya lalo na't alam ng mga tao sa studio kung sino o ano ang tinutukoy nga ng nasabing host. Ang ganitong mga biro sa It's Showtime ay patunay kung gaano nga kasaya at kakomportable ang bawat isa sa isa't isa. Kitang-kita ang suporta at pagmamahal nila sa isa't isa dahilan kung bakit lalong nakakatuwa at kaabang-abang ang mga eksena sa show na ito. Ang kanilang biruan ay naging daan upang ipakita na kahit sa likod ng kamera, tunay ang pagkakaibigan at kasiyahan nila. Ito naman ang huling bahagi ng ating video update na ito. Trending na trending pa din sa social media ang naging guest performance nga ni Paolo Avellino sa Davao kagabi. At muli na namang naging sentro ng usapan ang mga kaganapan sa nasabing event. Hindi naman nawawala ang mga intriga ngunit katulad pa din ng dati, handa ang mga Kim Pao Nation na depensahan ang nasabing aktor. Sa nasabing event, si Paolo Avellino ay nakatakdang haranahin ang bawat kandidata ng nasabing beauty pageant. Isa sa mga intriga na lumabas ay ang paghalik ng aktor sa mga kamay ng bawat kandidata. Ayon sa isang fan, ang mga ganitong aksyon ng performer na assigned na mangharana sa mga beauty queens ay isang malalim na pagpapakita ng respeto at paghanga. Hindi ito dapat tingnan bilang pang-flirt, kundi bilang paraan ng pagpaparamdam sa bawat kandidata na ang gabing iyon ay para sa kanila at ang bawat isa sa kanila ay valued at maganda. Bagamat marami ang nagtaas ng kilay sa ginawa ni Paolo, marami rin ang nagpasya na lang na magpatawa sa mga umiintriga. Nagkaroon pa nga ng mga memes at jokes patungkol dito at syempre, hindi nakaligtas sa mga memes ang aktres na si Kim Chiu. Gayunpaman, ang mga Kim Pao fans ay masigasig na sumunod nga sa bili ni na Kim at Paolo na wag nang mag-engage sa mga toxic na comments at issues.
Isang naging paboritong usapan naman ng mga Kim Pao fans sa social media ay ang isang kandidata na tila nalimutan ang kanyang tungkulin sa kompetisyon dahil sa sobrang kilig matapos ngang halikan ng kamay ni Paolo Avellino. Kitang-kita talaga ang pagpa-fangirl at kilig sa kanyang reaksyon at si Paolo naman ay pinanatiling professional ang kanyang pag-handle sa nasabing sitwasyon. At syempre, hindi mawawala ang pinakapaboritong bahagi ng performance ni Paolo, ang pagbanggit niya nga sa salitang chinita. Sabi niya, ang daming magagandang binibini sa Pilipinas. Merong mestiza, merong morena, merong chinita. At pagkatapos nga niyang banggitin ang salitang chinita, tila nag-init talaga ang paligid at nahirapan si Paolo na ipagpatuloy ang kanyang sinabi sa napakalakas na hiyawan ng audience. Komento pa ng mga netizens, kahit si Paolo ay parang kinikilig din sa tuwing binabanggit niya ang salitang chinita na alam naman nating lahat na konektado kay Kim Chiu. Sa kabuuan, naging matagumpay na naman ang guest performance ni Paolo Avellino. Kapansin-pansin din ang mabilis na pag-uwi ng aktor sa Manila pagkatapos nga ng nasabing performance niya, na lalo pang nagpasaya sa puso ng mga fans dahil si Kim Chiu ay nasa Manila din. At bilang isang Delulu fan, maaari nating isipin na baka ito ay para makapag-spend ng oras sila sa isa't isa o para hindi mag-overthink ang napapabalita ang girlfriend nito na si Kim Chiu dahil nga malayo siya sa piling ng dalaga. And there you have it mga ka-trenders, sana po ay nag-enjoy kayo. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!